Magandang gabi po mga kababayan mong taga-lungsod ng Maynila. Isang maulang gabi at preskong kapaligiran. Salamat sa Diyos. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi. Welcome po sa ating regular daily update sa patungkol sa coronavirus sa ating lugar, barangay, syudad at sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Ito po ay isang programa na ginagawa ng inyong pamahalang lungsod para araw-araw ay na-update kayo sa mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. At sa maliit naming kaparaanan ay maipahatid namin sa inyo ang tunay, paktwal na sitwasyon ng ating lungsod sa pasalukuyang kalagayan natin dito sa krisis na ating kinakaharap. So muli, magandang gabi at let me begin. Today, mga kababayan, ay meron po tayong 23 na bagong positive sa coronavirus sa mga kababayan natin. At meron naman tayong 256 na PUI. At salamat sa Diyos, wala pong sumakabilang buhay ngayon na naiulat at naitala sa Manila Health Department. At mas salamat sa Diyos, 14 po nating mga kababayan. 14 po ang gumaling ngayon o nakarecover na nagkaroon ng coronavirus. Talagang may awa ang Diyos. Sana magtuloy-tuloy na para na rin sa kapakanan ng mga mahal natin sa buhay, kaibigan at kakilala. Sana sa inyong screen mga kababayan ang mga lugar na kung saan ay meron pong coronavirus at mga PUI. Ngayon, para patuloy kayong magabayan ng inyong pamahalaang lungsod, may inilunsad po tayo na application. Pwede po kayo mag-sign in sa www.manila.staysafe.ph. Isa pong mabisang tool ang manila.staysafe.ph ay yung kapag kayo'y nagrehistro doon sa manila.staysafe.ph ay mabibigyan kayo ng mga impormasyong on time, real time. Kung kayo'y nasaan, saang lugar napunta, nasaan man kayo, ibibigay niya sa inyo yung surroundings. Kung pwede nyong i-scan, kung merong coronavirus sa inyong paligid, no? At kung mayroong PUI para matulungan kayo ng pamahalang lungsod na makaiwas at kayo rin ay makaiwas through these tools na ginawa ng inyong pamahalang lungsod. So, if you're interested, just go to www.manila.staysafe.ph. Ayan po mga kababayan. At bilang patuloy at agresibong pamamaraan ng inyong pamahalang lungsod sa ating tinatawag na tracing, ay patuloy nating pinalalakas ang ating testing capacity. Today, meron po tayong na-test swab. Ito po yung mataas na uri ng pagsisiyasat sa isang tao at sinusumiti ang kanyang mga kinuha sa kanyang body fluid or liquid na lalagay sa PCR machine. Ngayon po ay meron tayong 535 na individual na nasuri at as of today, since February 26, meron na po tayong 9,763 na total na test swab na tagalungsod ng Maynila. Makikita po ninyo ay palaki ng palaki at palakas ng palakas ang ating approach sa mass testing. At hindi lang po tayo dyan tumigil. Ang inyong pamahalang lungsod ay naglunsad din ng mass testing using rapid testing kit. At today, meron tayong 2,524 na individual na na-test. Kaya meron na po tayong total na 58,269 na mga kababayan natin sa lungsod na na-test natin. At may awa ang Diyos ay sana ay walang magpupositibo. Pero magkaganon man, ay huwag kayong masyado mag-aalala sapagkat ang inyong pamahalang lungsod, kung nabalitaan nyo ng isang araw,
ay tayo'y walang tigil na pagbubukas at paggawa, simultaneous na paggawa ng mga quarantine facilities kung saan ang mga nagpositibo sa test swabbing o those PUI were nagpositibo sa rapid testing kit or those PUI are being submitted for swab testing, ay pansamantala natin silang i-isolate. No? Doon sa ating mga medyo komportable naman na itinatag na mga quarantine facilities. Ngayon po ay may 4 na tayong quarantine facilities. Kabubukas lang natin nung Lunes, nung pang-4. Bukas, bubuksan na naman natin yung pang-5. Ang average po ng isang quarantine facilities natin ay between 40 to 60 bedroom capacity. Kung saan ay agaran, agad-agad, sa lalong madaling panahon, kapag ang isang tao ay nagpositibo sa rapid testing kit, kailangan natin siyang i-isolate agad at iswab agad. Kaya po yan yung programa nating test, 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 isolate, 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 care, care, care. Ayan po ang inyong magiging bahagi magiging bahagi ng inyong pamahalang lungsod sa araw-araw na gawain natin patungkol sa krisis na ating kinakaharap. Para na sa ganoon, kahit papaano, ang mga tao makapagtrabaho na, makapaghanap buhay na, at sila ay mabigyan na ng mga sertipiko o at least mga patunay na sila ay nakapag-test at sila na may ready nang magtrabaho. Dahil gusto ko po mga kababayan, makapagtrabaho na po kayo, gusto ko maging normal na ang ating pamumuhay. Gusto ko po na ang mga negosyo makapagbukas na para ang mga empleyado makapaghanap buhay to earn a decent living every day to sustain your daily needs, no? At alam ko namang inip na kayo sa inyong mga bahay. Kaya po natutuwa po tayo ay unti-unting lumuluwag ang mga restriksyon na ipinatutupad under MECQ. And hopefully, kung tayo na mga mamamayan ay patuloy na mag-iingat at magiging behave at tayo ay pangangalagaan natin ang ating sarili na wag mahawa, ay mas lalong luluwag ang ating pamahalaan. Kaya po, nasa sa inyong mga kamay at desisyon makaiwas sa COVID-19. At ako naman, naniniwala naman ako na kaya niyong pag-ingatan ang inyong sarili. Kapag ginawa niyo yan, para niyo nang pinag-ingatan ang mga mahal niyo sa buhay na inyong uuwian sa gabi pagkatapos ng mga gawain ninyo sa araw. Kaya the more you care for yourself, it's one way or another that you are also caring for your loved ones. So, please stay safe and stay healthy. Okay? So, mga kababayan, dahil naman nagulan na, although natutuwa po ako na yung ganyang ulan, okay lang po yan. Sapagkat nagiging presko ang kapaligiran. Lalo na po sa mga kababayan nating walang air condition, yero lang ang bubong, walang kisame. Napakainit to. I've been there. That's why pagka ganyan ng weather, kahit pa paano, nagkakaroon ng preskong pakiramdam yung mga mahihirap nating kababayan at yung tama lang ang katayuan sa buhay na hindi maka-afford ng mga air conditioning unit sa panahon ngayon. Sana nga po ay araw-araw ganyan ang katayuan ng ating panahon. So, magkaganon man, ay maaari naman ito magdulot, sa kabilang banda, no, maaari naman ito magdulot ng mga sakit na maging epidemic naman. At mga delikadong sakit na nakamamatay din, lalo na ang dengue. Kaya ang inyong pamahalang lungsod through Manila Health Department, matapos natin ilunsad simultaneously while we are under COVID-19 crisis, yung ating measles o tigdas, no? Natupad natin kagad yan, nagpabakuna kagad tayo. Ngayon naman, yung walang tigil nating kampanya araw-araw, maraming salamat sa Manila Health Department, sa mga barangay officials, na itong ating ginagawang kontra-dengue. Sa mga barangay officials na nakikiisa, thank you very much. Huwag nyo rin kakaligtaan na ang dengue ay nakamamatay. Kaya habang nakapokus tayo, no, sa COVID-19, dapat may
diin pa rin sa pangkalahatang kalusugan o epekto ng maruming kalsada, maruming kapaligiran, dugyot. Yan may mga epektong masama sa ating kalusugan. Kaya panatilihin natin malinis ang ating kapaligiran. Mabuti na lamang at kahit papaano, sa maliit na kaparaanan ng inyong lungsod, simula ng ating administrasyon, isa na sa naging layunin at prioridad ng inyong pamahalang lungsod ngayon ay maglinis sa lungsod ng Maynila. Dahil nga, nalalagay sa alanganin yung mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap nating kababayan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, bali mahirap tayo, hindi tayo kailangan maging dugyot. Okay lang na squatter ako, pero malinis naman ang bahay ko, malinis naman ang tapat ng bahay ko, malinis ang kapaligiran ko. Pag napanatili natin yan, mananatiling malusog ang ating pangangatawan. At kapag malusog ang ating pangangatawan, magagamit natin to upang itaguyod ang ating kabuhayan at ang kabuhayan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya tuloy-tuloy po rin ang kampanya natin laban sa dengue. At bilang update, and I hope you share this broadcast and continue watching this until the end. No? At gusto ko po kayo update sa kakak, no, na kompleto na po natin yung ilan. No? Na ngayon pong araw na ito ay nasimula na ang Barangay 20 at Barangay 275 at Barangay 649. Ito po yung Parola Tondo, Parola Binondo at Port Area Baseco. No? Makikita nyo sa inyong screen, ang buong 275 ay nabigyan po ngayon. 4,673 families ang nabigyan ng 1,000 pesos per family. Yan po yung kakap 2. Sila po nahuli sapagkat kailangan po natin sila bigyan ng dagdag na assistance sa implementation. Yung Baseco naman, out of 22,000, ito po nagsimula today, no? Sila po ay nabigyan na ng partial na 5,000 o 5 million pesos. Tuloy bukas ulit and so on and so forth. Hanggang sa maubos natin yung 22,000 more or less na beneficiary ng kakap 2 sa 22,000 na family sa loob ng Baseco. Sa Barangay 20 naman, more or less meron tayong mga 15,000 families. So pag natapos na yan ang inyong barangay official ay magbibigay naman tayo ulit para sa next batch at next batch para maging mas episyente tayo. So maraming salamat kay Chairman Masakayan sa Barangay 275, kay Chairman Espinosa ng Barangay 649 at kay Chairman Mondihar ng Barangay 20. Maraming salamat sa inyo sa inyong tulong na maipabot agad as soon as possible sa inyong mga constituents yung ating maliit na ayuda para lang maibsan ang mga dinaranas na paghihirap ng mga kababayan natin. So, ang total po natin ngayon ay 641,680,000 na families na ang nabigyan natin with the amount of 641,680,000. Ayan na po. Dati 611 lang. Ngayon, mas marami pa tayong inaakap. At meron pa tayong mga natitira. Almost the same doon sa barangay na naiwan. So, yan po, mga kababayan. At sumunod, sa mga lolo't lola ko, today may sumaya na naman. Maraming salamat sa ating mga taga-deliver. Mag-iingat kayo mga delivery girls and boys ko ng cake. Ayan, nakakatuwa po yung mga lolo't lola natin. 2,350 na senior citizen. Si Lola. Ang hirap talaga. I hope sa mga anak ninyo na kapag bigay man lang kaming ngiti sa inyong mga nanay at lolo, lola at tatay. No? That's one way of, in our own little way. Oh, look at that smile. Yan lang alam mo, yan lang ang ko Yan lang ang kaligayahan ko sa mundo Pagka ang mamamayan mo, di ba? Nagbebenepisyo sa mga pangarap mong iniisip kung paano patatakbuhin ng pamahalaan. Thank you sa lahat ng mga delivery boys natin at saka delivery girls.
Kasi kaka-resume lang ho natin noong Sabado, no? At total of, inaano natin yan. So yung mga nag-birthday ng March, April at May, kasi hindi natin sila nabigyan, at kaya inahabol natin yung ating backlog. So today we have delivered 7,791 for the month of March, April at May. 3 buwan. At yung iba naman nating mga kababayang hindi pa nabigyan ng konting ayuda ng inyong pamahalang lungsod tungkol sa ating mga assistance sa ating mga driver ng jeep. Today, update natin yung mga taga Pejodac. Nabigyan po sila ng isang sakong bigas. 468 po ang nabigyan sa Pejodac kasi natapos na natin yung sa may Pandakan, natapos na natin yung Mapasang Mazda. Ito naman Pejodac 468 at isa pang bagong organisasyon ng mga jeep ang Stop and Go, no? 434. Hanggang ngayon po, habang nagkukwentuhan tayo, ay ongoing po ang delivery sa 434 na drivers ng mga jeep. At kanina, ipinagpapasalamat ko kay Secretary Dar dahil namigay po ang ating Department of Agriculture sa lungsod ng Maynila ng 6,363 Nutripacks na may mga gulay na gamit sa Resettlement Governance Assistance Fund ng DILG. At ipinipigay po yan sa Barangay 128 at namigay din po ng seed at seedlings na donation ng Department of Agriculture. Kanina ho DILG, ngayon naman Agriculture. Maraming salamat. Department of Agriculture Secretary William Dar, Secretary Anyo ng DILG, and to the DILG and Dar family, maraming salamat sa inyo. Bureau of Plants and Industry, Bureau of Plant Industry, Director George Colaste, Bureau of Plant Industry Assistant Director Glenn Panganiban, at sa ating Urban Settlement Office na pinamumunuan ni Attorney Chris Fernandez. Ano kasi naghihikayat, which is in a way na bagay doon sa isang pulisiya natin, making Manila greener, no? Yung urban gardening naman na inilulunsad ng Department of Agrarian Reform. Thank you very much sa inyo. Department of Agriculture, sorry. Department of Agriculture. So, sumunod ay kanina po, mga estudyante ng elementary at saka high school, nag-umpisa na, no? Naibaba, nag-umpisa na tayo kanina, nakapagbigay ho ng 4,311 food packs and hygiene kits for TPAS students received by their property custodian this afternoon para sa kanilang 4,311. Ngayon mga kababayan, i-update ko lang kayo, no? Yung una pong desisyon nila ay City of Manila ang mamimigay sa barangay. Pero nagbago po at mas nakita nila mas episyente na yung ayuda natin sa kinder, elementary at high school, no? Ay dali na lamang sa eskwelahan at ang mamamahagi na ay ang inyong mga teacher at principal sa mga eskwelahan. Kanina po ay sinubukan na natin yung bagong sistema at dinala po ay 4,311. Maraming salamat sa City Engineering, DPS, saka MTPB, no, yung nag-deliver kanina. So uumpisahan na po yan sa 100 humigit kumulang na school, no, elementary and high school. Yan po. Yan naman ang ayuda naman natin sa 275,000 na estudyante ng pampublikong paaralan ng lungsod ng Maynila. Simula kinder, grade school at high school. Ayan. So, yung sistema po ay kayo ibabalitaan ng inyong mga eskwelahan. Unti-unti po, no?
na tabayanan ninyo ang tawag at impormasyong ipagkakaloob sa inyo ng inyong respective schools. Tuloy-tuloy na po yan. Ang goal naman natin ay 275,000. So, maaring kayo pumunta o maaring magulang ang pumunta, lalo na yung mga maliliit na bata. May pagkain po yan, may dilata, may bigas, at may hygiene kit para sa ating mga bata sa lungsod ng Maynila. At maraming salamat sa ating direktor na si Charlie Dungo ng Department of Tourism and Cultural Affairs ng City of Manila. Tuloy-tuloy po ang ating assistance, yan, ang ating assistance sa ating mga OFW, sa mga hotel, na nasa hotel na hinatid na natin sa kanilang barangay, na na-quarantine po sila for 14 days, no, sa PITX. At nahatid na po sila ng inyong pamahalaang lungsod in our own little way. Kasi kawawa naman, biro mo, galing na sa abroad, namimiss na yung kanilang mga pamilya. Tapos kailangan silang sumunod sa procedure na may quarantine sila. Ayan po, nahihatid na po sila sa kanilang barangay dito sa lungsod ng Maynila, na wala namang dapat ipangamba ang mga barangay officials o komunidad, sapagkat sila po ay sertipikadong walang coronavirus. Ibig sila, dumano na sila sa mga masusing proseso na pinatutupad ng Manila Health Department at lalo na ng Department of Health. No? Kaya maraming salamat sa DTCAM, sa tourism office natin. Thank you very much. At kanina po ay nag-meeting kami ng Finance Committee, local Finance Committee, no? At meron po tayong pinag-usapan tungkol po sa pag-acquire pa ng mga medical equipment, no? At hiring. Yan mga kababayan. Kung kayo ay medical technologies, nurse, doktor, halimbawa, katulad let me say, katulad ngayon, isang challenge ngayon, di ba, yung mga OFW, yung iba nawala ng trabaho, nurse, di ba, nurse, o doctors, o medical technologies. City of Manila is hiring. So, sa mga nurse, doctors, medical technologies, kasi po, ay katulad ng pangarap ko para sa inyo, magtatag tayo ng sarili nating testing laboratory. So, at pagandahin, palakasin pa ang kakayanan ng ating mga ospital sa pagbibili ng mga makabagong ekwipo o equipment at proteksyon ng ating mga frontliners. So, yan po ang aming diniscuss kanina. So, ina-update ko lang kayo. At maaari tayong makabili ng mga iba pang magagandang makina. Katulad yung nakita nyo yung mobile x-ray, yung pwedeng dalhin kahit sa kwarto sa ospital, pwede ka nang i-x-ray. Ito po ay mobile digital x-ray. No? Meron tayo niyang 8. 6 para sa 6 na ospital, 2 para stock natin pag nasira. Kasi po ako naniniwala na hindi po mabilis bumili, mag-acquire ang pamahalaan. Matagal ang proseso. Ayoko naman pag may nasira, yung taong bayan, So kaya po bumili tayo ng parang inaabatan natin, no? Na meron tayong stock, na magagamit. Kasi hindi biro magpa-x-ray. Kahit papano, sa isang mahirap, yung 500 pesos, 700 pesos, madugo po yan. No? Kaya po, ganyan din. Yung mga CT scan na bibili natin. Meron pa akong isang balak pili yung sa mata, topomography or something to that effect. No? Medyo high-end na gamit yun. Gusto ko magkaroon tayo sa ospital ng Maynila naman. So anyway, we will update you about those equipment. Katulad ng nabili nating analog na x-ray machine mobile at digital x-ray machine mobile and so on and so forth. Pati yung pangarap kong ambulansya para sa inyo.
may awa ang Diyos. No? O, ikaw, gusto mo ba doon, Jet, sa ambulansya? Maganda yun. Gusto mo pa-reserve? Ikaw, Julius. Sigurado ako na buhay ka doon. Hallelujah. Buhay ka doon. Hindi, I always wanted the best for you. I always wanted the best for our people. You deserve the best. Biro-biro lang mo namin yung kumisa kasi pag nakikita nila yung pipeline of projects and programs, lagi ko silang inaalok. No, katulad halimbawa, may ginagawa tayo ngayon, malapit ng simulan, cemetery. Yeah? At least doon, Julius, kung gusto mo matira doon, walang chismoso, chismosa doon. Walang mema tahimik. Di ba gusto niyo yung gated community? Ayun, may gate, may gwardiya. At saka maganda damo. Alagain. Gusto mo? I-reserve na kita. Biro lang alam nyo, nasisira na rin misa ulo namin. Araw-araw ang ginawa ng Diyos. Diyos ko, kung misa noon ako, alam ko po, baliwala yung hirap na dinaranas namin, understanding, fighting, creating policies and programs for you. Dahil alam ko mas mahirap ang dinaranas nyo. Yung init ng araw, masikip ang bahay, walang hanap buhay, walang trabaho, no work, no pay, hindi mo alam kung kailan ka mapapapanatag. Araw-araw na ginawa ng Diyos hanggat hindi ka nakakapasok sa trabaho, meron kang bagabag sa katawan, kung meron ka babang trabaho mapapasukan pagka nag-resume na ang lahat. Alam ko po yung hirap na yung lahat. Kaya lang kung kumisan kami dito, siyempre, we see the same face every day. We tackle the same issues, the same problems, one after another. Kaya kung minsan, we really have to create some fun time. Kaya kung minsan, nagti-TikTok nga ako pag madaling araw. Pati TikTok, pati sayo, napapatulang ko. Kasi you really need a break. Mga kababayan, you have to let it out. Sort of saying. Kaya minsan nagbibiruan po kami. Pero, yun naman ang half truth na talaga nagpapagawa tayo ngayon ng sementeryo para sa ating mga brothers, Muslim brothers and sisters. Because they deserve it. Historically speaking, malapit na natin alalahanin. I-celebrate yung Flag Day, tomorrow, if I'm not mistaken. Minsan ang kasaysayan dapat laging tama kasi ang kasaysayan na nagbibigay ng giya sa mga susunod na henerasyon. Alam niyo naman ang tunay na kasaysayan ng Maynila. Tayo yung mga pinamunuan ng mga Raha. Raha Lakandula, Raha Matanda, Raha Soliman. So marami tayo mga yun ang talagang ugat ng ating lungsod. Anyway, I will discuss that kapag nag-groundbreaking na tayo. Everybody's preparing now. At yung ating kadiwa. Yung ating kadiwa. Tuloy-tuloy po ang ating kadiwa. Ayan. Kinuwento ko yan kay Secretary Dar kanina, Department of Agriculture. Sabi ko, laking bagay nung ginagawa ninyo. Na tinutulungan nyo kami. Natutulungan na natin yung mga nagtatanim. Natutulungan pa natin makabili ng mura at malapit lamang. Ang ganda na ng mamalengke, nakapameywang pa. Totoo ako pag napapakinabangan ninyo talaga. Ayan, para sa kapakinabangan ng ating mga kabarangay. At kanina po, nag-meeting ang pagpulong ng City Hall official sa pamumuno ni Assistant Secretary Manolet Sarcal. Si dating Konsehal Letlet Sarcal at ang ating mga bike enthusiasts na pinangunahan ni Dr. Gap Legaspi ng PGH at Dr. Tony Dance. Nag-Zoom meeting sila kanina. Hinihimok po nila na maglagay na tayo ng bike lane sa lungsod ng Maynila. Ayan po.
meron ho silang tuition para sa ating mga health workers, health professionals at iba pang mga manggagawa. Kasi marami daw sa kanila ay nagbabike dahil nga hindi pa ho available ang mga pampublikong sasakyan ngayon. Which makes sense, no? At yan po ay pag-aaralan na ng ating mga committee at hopefully as soon as possible ma-implement natin yan sa lungsod para naman maibsan yung isang suliranin ng mga manggagawa at lalo na yung ating mga health workers, no? At maraming salamat sa donasyon ng ICA Manila 1990 sa inyong cash donation amounting to 33,307 pesos and 80 centavos. Maraming salamat ICA Manila. Batch 1990. Ayan. Maraming salamat kay Cristel and Christian Cardines sa tinapang bangus at tinapang bangus at tinapang Salinas. Kakanda palubaloktot na. Lumalabas na yung pagka-Ilonggo ko sa kawaray-waray. Alam mo kami mga Ilonggo, na-extreme yung tatay at nanay ko. Ang galing, ano? Yung Ilonggo, malambing. Yung nanay ko naman, matapang yun. No? Waray-waray. Kaya yung Ilonggo, sabi ano sabi, madalas kong marinig sa kanila. Patyun ka mo. Alam mo yung sabi mo? Yan, lambing, di ba? Lambing. No? Sabi pusila, o patyun ka mo. Alam mo yung sabi no? Patayin ko kayo. Pero ang lambing pa rin, ha? Ewan ko kung tama yan. Naalala ko noong araw. Pag nagkukwento yung mga kamag-anak ng tatay ko. Kasi tatay ko taga-Antique. So, medyo yung Karay-A sa kay Ilonggo, medyo parehong salita yan. Pusila. Barilin. Diyos ko. Anyway, I just miss my father. How I wish he's here right now. Pero I know that he is in better place. I believe that he is in God, with God. No? Yan, yung papa ko, si Botete. Ang tawag sa Pier 8. Tawag sa tatay ko, si Botete. Alam mo Botete? Yung isdang, hindi, isda talaga yun sa dagat. Malaking tiyan, lumulubo. Yun. Yun yung Botete. Anyway, again, maraming salamat kay Cristel and Christian Cardines. Yan, thank you very much. Maraming salamat kay Chairman Rolando Bunag ng Barangay 562, District 4, sa handmade desk clock. Ito po yun. Thank you very much. Halika, yan. Pakita natin. Ang ganda po mga kababayan. Chairman, thank you ha. Di ba? Ito po, wood. Yan, no? Ang title ng art piece, Ang Munisipyo. Yan, no? Ayan, no? Ang ganda. God First. Ayan. Thank you very much, Chairman Bunag ng Sampaloc. Ayan. Tabi natin. Dalagay ko doon yung mga binibigay doon. Ayan, thank you very much, Chairman Bunag. Okay. At maraming salamat din sa isa pang chairman sa Sampaloc, Chairman Ponce. Maraming salamat sa inyong siomay, no? At maraming salamat meat counter para sa beef tapa. Ayan po. At maraming salamat ABS-CBN Lingkod Kapamilya sa 221 boxes Great Taste White Coffee. At maraming salamat Rotary Club of Manila. 113 trays na fresh eggs, no? Yan po mga kababayan, maraming salamat sa mga tulong ninyo. Mamaya po bago tayo matapos ang broadcast na ito, mayroon ko kami mga bibigay na mga account number sa lahat ng gusto mag-donate para sa mga susunod nating programa. Yung ating incoming na programa, yung In-City Vertical Housing Program, we will show it to you soon. Pero yung mga gustong tumulong fighting COVID, bibigyan namin mamaya sa inyo sa mga screen, ang mga account number. Yan pong account number yan, hindi po account number ni Julius. Account number po yan ng
City government, doon po papasok yung inyong mga donation. Any amount will do that can help address the problem, the crisis nowadays with regard to COVID-19. So, hanggang bukas muli mga kababayan, pero bago yan, kung di po kalabisan sa inyo, o bago kayo matulog, mamayang gabi, inihiling ko po na isama nyo sa inyong panalangin ang mga taong may sakit, na naway kaawaan sila at hagkan ng kamay ng Panginoon Diyos na sila ay gumaling na. Sa mga taong nahihirapan, psychological or economical, no? Na sana ibigyan sila ng tatag, ng kalooban, lawak ng pag-iisip, at makaangat na sa buhay sa krisis na ating kinakaharap ngayon. Isama din natin sa panalangin ng mga lumisan, mga nasawi sa krisis na ito, at ang kanilang pamilya, lalo na ang ating mga frontliners. Thank you very much for your service. We'll include you in our prayers, and to your family also. I hope they can cope up with the challenges that they are facing right now. Thank you sa inyong pamilya. At dagdag na rin po natin, total, laway lang naman ang puhunan. Di ba? O ipanalangin na rin natin kahit anong relihiyon, kahit sa anong pamamaraan ninyo gagawin. Basta ang importante, lahat tayo may isang paniwala na mas may makapangyarihan sa ating lahat. No? Isama nyo na sa panalangin na ang ating lungsod, ang ating bansa, ang ating mundo, na nawa, kaawaan na tayo ng Panginoon Diyos na mawala na itong krisis natin dulot ni COVID-19. So muli sa inyo po, umasa naman kayo sa maliit naming kaparaanan, hindi po kami titigil in our own little way. Hindi po. Maaring matatalisod kami, maaring madadapa kami, pero babangon at babangon ang inyong pamahalang lungsod. 10 ng aking mga kasamahang kawani ng pamahalang lungsod para tuloy-tuloy kayong gabayan at maging kaagapay ninyo sa inyong kinakaharap at ating kinakaharap na krisis sa lungsod, sa bansa at mundo. Magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first.